Sa linggong ito ay sineselebrate natin ang tinatawag na Gaudete Sunday. Ito yung ibig sabihin ay maging masaya tayo. Maging masaya tayo, bakit? Dahil darating na ang Panginoon. Malapit nang darating. At alam naman natin, ang Kapaskuhan ay isang paalala sa atin o reminder sa atin na ito ay isang biyaya, gift of life, na binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. Maligtas tayo sa kasalanan. At ito ang dapat nating gawa ng mga paalala na magiging masaya tayo. Dahil ang pagdating ng Panginoon malapit na, kaya dapat din nating paghandaan. At paano natin ito paghandaan? Ang pagdating ng Panginoon upang hindi lang tayo maging masaya, ngunit ang Panginoon din maging masaya sa atin. Kaya nga, sa mga previous na gospel ay pinaghahanda tayo. Pinaghahanda tayo sa ating mga sinasabi. Pinaghahanda tayo sa ating mga ginagawa. Pinaghahanda tayo kung ano ang laman ng ating mga puso. Dahil ito ang paraan para magalak sa atin ng Panginoon at tayo din ang magalak. Kahit na nasa maraming problema tayo, paano ba tayo maging magalak sa pagsisilibrar sa pagdating ng Panginoon? Ngayong pandemya, talagang kung tingnan natin napakahirap, ngunit sa ganitong pagkakataon, paano natin maging masaya ang pagdating ng Panginoon, ang paghintay natin ng Panginoon? Sa ating Ebanghelyo, basa natin ang partisipasyon ni San Juan Bautista. Siya ang nasasabi na, ihanda nyo, ituwid nyo ang mga daan. Dahil ito ang paraan upang ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay ay walang hadlang. At pinakita ni San Juan Bautista kung paano ituwid ang daan. Sa kanyang pagkatao, makikita natin na si San Juan Bautista ay isang ehemplo din natin. Dahil sa kanyang pagkatao, nakikita dito ang kanyang patutuo na ang Panginoon ay malapit na. Sa kanyang paghahanda, makikita natin na siya ay totoo. Kaya sa pagdating ng Panginoon, kailangan din natin susundin natin ang mga pinapakita ni San Juan Bautista. Magiging totoo din tayo sa ating mga responsibilidad sa ating kapwa. Dahil sa pagiging totoo natin, ay tayo din ang ating kapwa ay magagalak. Dahil sa ating pagkatao ay makikita natin ang sinasabi nating purity sa ating intention, sa mga ginagawa natin. Katulad ni San Juan Bautista, sa pagiging totoo ni San Juan Bautista, marami ang mga taong sumunod sa kanya. Even Christ Himself, dahil sa pagiging totoo ni San Juan Bautista, ay nagpabinyag siya. So pinapakita niya, kung ikaw ay totoo sa iyong sarili, ikaw din maraming taong magiging masaya dahil nakikita sa iyo na mahal mo ang iyong pagkatao at ayaw mo masaktan ang ibang tao, kaya nagiging totoo ka. Kaya sinasabi sa atin na dapat magtotoo sa ating mga ginagawa, dahil kung totoo tayo sa ating sarili, alam natin ang ating weaknesses and strength. Kung totoo tayo sa ating sarili, alam natin kung sino din ang totoo sa atin. At ito yung pagiging totoo natin, makikita ang ating pagiging isang tunay na Kristiyano, at ito ang ikagalak ng Panginoon. Sa pagiging totoo natin, kahit sa kadiliman ng buhay, ay makikita sa atin ang gleam of hope. Na mayroong isang kunting ilaw na nakikita sa atin na kahit sa sitwasyon na mahirap, mayroong mga tao na napagtotoo na buhay ang Panginoon. Katulad
sa ginagawa ni San Juan Bautista. At dito, si San Juan Bautista ay nagsasabi ng totoo. At ito ang ikinagalak ng Panginoon. Totoo ang kanyang sinasabi. Dahil sa kanyang pagiging totoo ay nagiging magpakumbaba siya. Hindi siya nag-take advantage sa panahon na sinasabihan sa sino ka? No? Hindi niya inako nga ako ang Panginoon. Ngunit mayroong taong mas mahigit pa sa akin darating. So napapakita sa kanya ang kanyang pagpakumbaba at pagsasabi ng totoo. At dito sa buhay ni San Juan, sa pagsasabi niyang totoo, kahit sino, wala siyang kinatakutan. Kahit si Herod pa, no? Dahil sa kanyang pagsasabi ng totoo, nagalit si Herod sa kanya. At ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan, ang totoo. Ngunit, alalahanin natin, hindi ito ang mundong ginagalawan natin. Kung ano na tayo dito ngayon ay hindi ito ang mundong gusto nating makuha sa buhay, no? Dahil ang mundo natin gusto ay yung sa Panginoon. Dahil kung ano man ang mundong ginagalaw ay mawawala ito. Ngunit ang mundo ng Panginoon, ito ang mundo ng pagmamahal, katotohanan, at ito ay darating. Kaya pinaghahanda tayo. At ito ang pagsasabi ng totoo sa ating kapwa ay ito din ang paraan na magalak sa atin ang Panginoon. At sa pagsasabi natin na totoo, tayo din ang daan para tayo ay nagdidirect sa ibang tao sa Panginoon. Nagiging totoo tayo din sa ating misyon. Na tayo din ay tagapagdala ng balita ng Panginoon. Through us, makikita sa atin ang daan patungo sa Panginoon. Makikita na nila, si San Juan ay sa kanyang mga ginagawa na kabutihan ay nagtuturo patungo sa Panginoon. Kaya tayo din sa ating mga ginagawa, dapat ang ating pagkatao, makikita din sa atin ang ating mga sinasalita, ang ating mga ginagawa, kung ano ang laman sa ating puso ay nagtuturo tungo sa Panginoon. Sa ating komunidad, paano ba natin makikita sa atin ang Panginoon? Nagiging totoo ba tayong ehemplo sa kapwa? Sa ating pamilya, nagsasalita ba tayo ng totoo? Sa ating community, totoo ba tayong kaibigan sa bawat isa? At kung totoo tayo, ito ay nakabigay galak sa ating kapwa. Dahil sa sinasabi ko na, ang katotohanan, ito ang daan para makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa kanyang pagdating, kailangan tayong maghanda na sa ating pagiging totoo, hindi lang ang Panginoon magiging isa, ngunit ang ating kapwa. Dahil kung there is joy, God is there. Kaya sa pagdating ng Panginoon sa Kapaskuhan, sinasabi ni San Juan Bautista na ituwid ang mga daan. Daan ng Panginoon para manirahan ang Panginoon sa ating puso. Hinihintay natin ang Panginoon sa Kapaskuhan. At ito din ang reminder sa atin na ang Panginoon ay darating for the second coming. Ngunit, in between that, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, kaya dapat nating paghandaan. Kaya sa mga araw, sa aking responsibilidad, paano ko ba ito pinapakita? Dahil hindi pa darating ang Panginoon, mauna na tayong mawala sa Panginoon. Kaya ang Kapaskuhan ay reminder sa atin na tayo din ay may hangganan. Bago dumating ang Panginoon, sa mga panahon na hindi pa siya natin kailangan, tayo ang ating buhay ay ayusin upang tayong handa natin na sa panahon na
tayo din ay mawawala, handa din nating harapin ang Panginoon. At ito yung panahon na ang kalwalhatian ng Panginoon na may tunay na kaligayahan at kasaganaan. Kaya kung minsan iniisip natin ang mundo natin ay dito, no? Gusto nating magparami ng kayamanan, ngunit hindi natin ito madadala. Ang importante ay ang ating pakikipagkapwa sa ating mga kapatid. Paano natin sila madadala sa Panginoon? Paano natin maipakita sa ating pakikipagtungo sa kanila na ang Panginoon ay buhay? Kahit sa mga problema na ating naranasan ay mayroong ilaw na makikita sa atin na nagtuturo o gumagabay sa atin patungo sa tunay na kaligayahan. Kaya maraming boses na ating pakikinggan. Ngunit kung nasa tamang gabay tayo, mapakinggan natin ang boses ni San Juan Bautista para mapaghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Mapaghandaan natin ang Pasko. Mapaghandaan natin ang ating mga puso. Mapaghandaan natin ang ating, kung ano ang ating sinasabi sa ating kapwa, kung ano ang ating mga ginagawa, kung ano ang ating mga nasa puso. Ito ang dapat paghandaan natin. Dahil sa paraang ito, ang Panginoon ay magagalak. Tayo din ang magagalak, ang ating kapwa at ang ating komunidad magiging magalak. Dahil sa atin, nabubuhay ang Panginoon. Nabubuhay na mayroong pagkakaisa, nabubuhay na mayroong isang nagiging totoo tayo sa ating kapwa. Kaya sa ating selebrasyon ay sa ating paghanda, dapat hindi lang ating personal sarili na magiging masaya sa pag-antay na Pasko through material things, ngunit ang ating mga espiritual na aspeto sa ating buhay, dahil ito ang nagpapagalak sa ating Panginoon. At through sa values na matutunan natin, ito din nagpapagalak sa ating kapwa, sa ating komunidad at sa ating pamilya. Sa Kapaskuhan, pinalahanan tayo, we are living in a borrowed time, my dear brothers and sisters. Kaya paghandaan natin ang panahon na dumating din sa atin na tatawagin tayo ng Panginoon. Kaya susundin natin si San Juan Bautista at ituwid natin ang mga daan natin upang madaling makapasok ang Panginoon sa ating buhay. Amen.